Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling pinangunahan ang kampanya ng mga kandidato ng administrasyon sa Dumaguete City. Nasa 3,000 trabaho handog ni Pangulong Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas para sa 4-piece job fair sa Negros Oriental. Mga bagong promote na sundalo, hinamon ni Pangulong Marcos Jr. na tiyaking maging maayos at mapayapa ang hatol ng bayan 2025 midterm elections. US State Department kinondena ang China dahil sa dangerous maneuvers ng helicopter nito. Dangako ng patuloy na suporta sa Pilipinas. Benham Rice, kailangang pangalagaan at bigyan ng sapat na seguridad ng pamahalaan dahil sa potensyal na pwedeng pagkunan ng enerhiya ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. At kaso ng kidnapping sa bansa, bumaba nitong January ayon sa Philippine National Police. Sa detalye ng mga balita, kasabay ng kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, may handog din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4-piece beneficiaries sa Dumaguete City, Negros Oriental. Nasa 3,000 trabaho ang alok sa Bagong Pilipinas para sa 4-piece job fair. Layo nito nga makapagbigay ng oportunidad para sa mga kasalukuyan at nagtapos na ng mga benepisyaryo ng 4-piece para magkaroon sila ng disenteng hanap buhay at trabaho pagkatapos matulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Namahagi din ang DSWD ng tig 3,000 pisong pinansyal na tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Tampok din sa programa ang kadiwa ng Pangulo na nag-aalok naman ng murang pagkain gaya ng bigas 29. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ginawang one-stop shop o pinag-isa ang mga programa ng pamahalaan sa isang lugar para mailapit ang magagandang programa ng pamahalaan. Sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete City, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung bakit ang senatorial slate ng administrasyon ang dapat iluklok sa pwesto. Kabilang naman sa tututukan ng mga pambato ng administrasyon ay ang sektor ng turismo, edukasyon at kalusugan. Si Mela Lesmora sa PTV sa Balitang Pambansa. Ito po ang Alyansa sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Dumaguete! Maraming salamat po, mabuhay ang Pilipinas! Buong pagmamalaking ikinampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon sa hatol ng bayan 2025. Sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete City, iginiit ng Pangulo na maganda ang hangarin ng grupo sa bayan, kaya't dapat silang iluklok sa pwesto. Mga kababayan, malinaw ang direksyon natin. Ang direksyon natin ay ang mapaunlad ang Pilipinas, hindi mang-aapi. Pag-unlad, hindi takot ang solusyon. Ang solusyon ay ang dapat pagandahin ang ating patakbo ng ating pamahalaan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipinaliwanag din ng Presidente kung bakit Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang tawag sa grupo ng administrasyon. Dahil kung titingnan niyo po, kung minsan, pagka lumalabas ang mga kandidato, pare-pareho pong kulay ang suot na t-shirt. Kami iba-iba. Dahil sa iba't ibang partido kami nanggagaling. Ngunit, pumayag po silang lahat na magsama-sama dahil nakakaunawa po sila na ang tanging solusyon para sa mga problema natin ay ang magkaisa. Kapag tayo lahat, pagkat tayo mga Pilipino ay nagkapit-bisig, kapag tayo mga Pilipino ay nagtutulungan at nagmamahal sa isa't isa,
makikita po natin ang maganda ang pupuntahan, ang tutunguan ng ating minamahal na Pilipinas. Kabilang sa mga kandidato ng alyansa, sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, Congresswoman Camille Villar at Senadora Amy Marcos bagamat hindi siya nakarating. Sa naunang press conference, iginiit ng grupo na pagtutunan nila ng pansin ang sektor ng agrikultura, turismo, kalusugan at edukasyon. We are going to propose that 50% of all the output of all farmers, of all agricultural products in the country, not only in Negros Oriental, be bought by government at their farm gate price. Sa presyo ng magsasaka, hindi sa presyo ng traders. So ang mga magsasaka kikita. Yung programa naman ng bagong yung alyansa ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino at napakaganda. Ito ay magpo-focus sa pagbibigay ng trabaho at hanap buhay, negosyo para sa mga maliliit na pamilya. So yun yung focus namin. Matapos ang Negros Oriental, Negros Occidental naman ang destinasyon ng campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mula sa PTV, Mela Las Moras para sa Balitang Pambansa. Sunod namang bibisitahin ng senatorial slate ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang Negros Occidental ngayong araw. Pangungunahan pa rin niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang update alamin sa Balitang Pambansa ni Mela Las Moras ng PTV. Mela? Ngayon nakaabang na ang mga kababayan natin sa Negros Occidental para sa susunod na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas mamayang hapon sa probinsya. Partikular yang gaganapin sa Victoria City Coliseum. Tulad ng mga naunang kampanya ng Alyansa, pangungunahan muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad. Sa programa, ilalatag ng 12-member senatorial ticket ng administrasyon ang kanilang mga naiisip na panukalang batas kapag sila ay nanalo. Lalo na ang mga may kinalaman sa paglago ng ekonomiya, mas pinaikling na oportunidad sa lahat at mas malakas na industriya ng pag-aasukal sa Negros Occidental. Iyon na ang ikalawang malakihang campaign rally ng Alyansa sa Negros Island sa loob lang ng 2 araw kasunod ng kampanya sa Dumaguete City kahapon. Itinuturing na Sugar Bowl of the Philippines ang Negros Occidental. At sabi ni Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, suportado ng mga pambato nila ang mga polisiya na magpapaunlad sa industriya ng asukal habang mapapanatili pa rin naman ang makatwirang presyo nito. Bukod sa campaign rally, magkakaroon din ng press conference ang Alyansa para maibahagi ng malalaking usapin ngayon. Yan muna ang litas yung Maraming salamat, Mela Las Moras. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mga newly promoted AFP General and Official kung saan ay hamon sa mga ito ang punong ekutibo sa usapin ng pangangalaga ng demokrasya ng bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Ilang buwan bago ang hatol ng Bayan 2025, nagbigay direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na tiyakin na magiging maayos ang electoral process sa Mayo. Giit ng Pangulo, dapat matiyak na magiging maayos at mapayapang maidaraos ang eleksyon. Ipinunto niya na hindi dapat mabigo ang mga Pilipino na mabigyan ng isang credible na halalan lalo't sumasalamin niya ito sa demokrasya sa bansa. Once again, we find ourselves at the critical juncture where we have to preserve not only the integrity of our election, but the very ethos of our democracy. As a nation that deeply values and honors our right to vote, we are counting on the armed forces to ensure a peaceful, credible, and orderly conduct of the electoral process that Filipinos expect from us. We cannot fail them. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na general at opisyal ng AFP, kung saan muli niyang binigyang diin ang mahalagang papel ng AFP sa pagtataguyod ng integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Panghihikayat ng Pangulo sa mga opisyal ng institusyon, patuloy na isabuhay ang core value ng sandatahang lakas sa pagtupad ng kanilang tungkulin, lalo na
ang papel nito sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas, gayon din ang seguridad ng bawat Pilipino. Each of you here have your fair share of challenges in protecting the Filipino people and in protecting our nation. But you have risen above those challenges. You persevered in improving our country's security. You have pursued reforms to better your organization, and you have taken steps to enhance your capabilities. I am certain that you can never go astray, so long as you are guided by the time-honored principle of serving with honor and with integrity. Kabilang din sa mga nanumpa sa harap ng Commander-in-Chief ng AFP ang nasa 9 na graduates ng Foreign Pre-Commissioned Training Institutions o FPCTI na hinimok ng Pangulo na gamitin ang kanilang natutunan abroad para mas mapalakas pa ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Training, the discipline, the strategies that you acquired abroad will certainly boost our forces' capabilities, especially amidst the increasingly uncertain geopolitical landscape. Our nation relies on you to bring fresh perspectives that will strengthen our defense systems and enhance military cooperation across borders. Nasa 35 newly promoted general at flag officers ng AFP at 9 na graduates ng FPCTI ang nanumpa sa Pangulo. Ang panunumpa ay bahagi ng kusang pagtanggap sa tungkulin at responsibilidad ng pagiging opisyal sa hanay ng sandatahang lakas. Ipinapakita nito ang kahandaan ng mga GFO at bagong opisyal na mamuno sa AFP upang gabayan at ipagtanggol ang bayan laban sa anumang banta. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Iginiit ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na bagamat naging malapit ang relasyon ng dating administrasyon sa China ay hindi nito naresolba ang issue sa West Philippine Sea. Sa panayam kay Enrile sa Radyo Pilipinas, ipinaliwanag niyang sa kabila ng maayos at mapayapang relasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping, hindi pa rin ito naayos ang gusot sa WPS. Maging ang national interest ng bansa ay hindi aniya naprotektahan at nananatiling problema ng Pilipinas. Giit pa ni Enrile, kailangan ding bantayan at protektahan ng pamahalaan ang Philippine rice dahil tina-target din aniya ito ng China, lalo't may potensyal ito na maging source of energy ng bansa. Si Presidente Digong, Presidente na yan, ha? Opo. Malapit kay Jinping, malapit sa Beijing, malapit sa China. Doon sa panahon niya, meron tayong peaceful relations sa China, pero hindi niya naayos yung national interest natin sa West Philippine Sea. Kaya hanggang ngayon, problema. Itinuturing ng State Department ng Estados Unidos na banta sa navigation at overflight sa South China Sea ang mapanganib na maniobra sa himpapawid ng mga eroplano ng China. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Tammy Bruce, nakikiisa sila sa pagkondena ng Pilipinas sa mapanganib na aksyon ng China. Tiniyak ni Bruce na ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang pagsuporta sa kanilang mga kaalyado sa rehiyon, kabilang dyan ang Pilipinas. Una dito, nagsagawa ng mapanganib na pagmamaniobra ang helicopter ng People's Liberation Army malapit sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, habang nagsasagawa naman ng Maritime Domain Awareness flight sa Scarborough Shoal. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling iginiit ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryong pag-aari nito sa West Philippine Sea. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan ng bansa sa gitna ng patuloy na usapin sa West Philippine Sea. Ang muling pagpapakita ng determinasyon ay ipaglaban ng soberanya ng Pilipinas ay ginawa ng Pangulo sa harap ng patuloy na ginagawang panunuyo para sa mga tumatakbong senador ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, ipaglalaban nila ang soberanya at karapatan ng Pilipinas ng may diplomasya at may dignidad. Kaugnay nito ay muli rin binigyan din ng punong ekutibo na hindi isusuko ng bansa ni 1 pulgada ng teritoryo
teritoryong inaangkin ng iba. Idinagdag rin ng presidente na kailanman ay hindi kailangang sumunod o magpaapekto sa kagustuhan ng ibang Pilipinas, habang binigyan din ng Chief Executive na tayo ang dapat makinabang sa yaman ng Pilipinas. Hindi natin isusuko ni isang pulgado ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod o magpaapekto sa kagustuhan ng sino mang iba. Tayo ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating minamahal na bayan. Sa talumpati naman ng Chief Executive sa ginawang panunumpa ng mga bagong promote general ng AFP at flag officers, sinabi ng Pangulo na sa kamakailang multilateral maritime cooperative activity kasama ang Defense Forces ng Canada at ng US ay may tuturing itong isang mensahe. Mensaheng nagpapakita ayon sa Pangulo na hindi humihina ang katatagan ng bansa para mapangalagaan ang soberenya ng Pilipinas. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon at pakikipagtulungan sa ibang mga bansa gaya ng US at Canada. Pagpapakita din dagdag ng Pangulo ang 7th iteration of Multilateral Maritime Cooperative Activity na mamamalaging malakas ang internasyonal na kooperasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. Last week, we successfully conducted the 7th iteration of Multilateral Maritime Cooperative Activity with the Defense Forces of Canada and of the United States. That demonstrates that we remain resolute in preserving our sovereignty by ensuring regional peace and international cooperation. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbisita ni Czech Republic Defense Minister Jana Černochová sa Malacanang ngayong umaga. Layo nitong palalimin ang relasyon at palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, depensa, seguridad at diplomasya. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagbisita ng Defense Minister dahil patunay ito na lalo pang yumayabong ang ugnayan ng dalawang bansa matapos ang pagbisita ng Presidente sa Prague. Nalagdaan ang mahalagang kasunduan gaya ng pagtatag ng Labor Consultation Mechanism sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Czech Ministry of Labor and Social Affairs. Napirmahan din ang Memorandum of Understanding na nagpapasigla sa kalakalan at pamumuhunan ng dalawang bansa. Your visit here is very important because it establishes the fact that we are continuing with that the discussions that we had in Prague did not end in Prague, that they continue to go on between our two countries, and I am very optimistic for the future in terms of our relationship. Isa-isang inilatag ng Department of Environment and Natural Resources ang mga problemang hatid ng reclamation sa Manila Bay. Si Rod Lagusan ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi naka-integrate o kasama sa mga flood management ng mga LGU ang karamihan sa mga isinumating development plan para sa reclamation sa Manila Bay. Ito ang sinabi ni Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo-Loizaga kasunod ng isinagawang cumulative impact assessment sa reclamation ng Manila Bay. Ayon sa kalihim nitong Disyembre nang makapagsumite ang UP Marine Science Institute, kasunod nito ay naisumite na rin ang may kinalaman sa sektor ng pangingisda. Patuloy anya ang kanilang ginagawang evaluation sa buong pag-aaral. As we had forecasted before, ang findings talaga po ay maski anong gagawin po ng pagbabago sa physical environment ng ating Manila Bay, maapektuhan talaga, number one, ang circulation ng tubig. Binigyang din ng kalihim na napakalagang pagtuunan ng pansin ang issue ng flood management. We cannot move forward kung alam po natin na masastak po yung tubig paglabas o paglagos from our rivers and from inland dito sa harap ng Manila Bay. Mahalaga rin anya na kinukonsidera ang traffic management kung saan partikular na ikokonekta ang reclamation sa lugar. Kasama rin sa tinitingnan ay kung saan kukuha ng tubig at kuryente ang reclamation maging ang plano pagdating sa solid waste management. Talagang sinastudy po namin ngayon kasi hindi namin mahanap-hanap sa mga sinabmit. So ang cumulative impact study also has direct bearing doon sa mandamus ruling ng Supreme Court. Ano po dapat gawin ng DNR at yung 12 na different national government agencies upang
ma-achieve yung sinabi ng Supreme Court, which is to restore the waters of Manila Bay to swimming and recreation quality. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maunawaan na buhay ang Manila Bay, kung saan may sektor dito ng pangingisda na maaapektuhan sa planong reclamation sa Manila Bay. Kinakailangan din anya ng plano ng mga developer at partner ni LGU kung paano pangangalagaan ang kapakanan ng mga maaapektuhang komunidad. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Mula sa Philippine News Agency, halos kalahati na ng kabuang bilang ng mga balota ang naimprenta ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, 53% na ng kabuang 72,097,420 na balota ang kanilang naimprenta. Mayroon na lamang hanggang April 14 ang COMELEC para maimprenta ang lahat ng balotang gagamitin sa midterm elections. Sa April 14 hanggang 20, isa sa ilalim na sa verification ng mga balota sa National Capital Region. Ang ibang balota naman na naimprenta na ay dadalhin sa iba't ibang probinsya sa unang linggo ng Abril. Sa ngayon ay na-verify na ng COMELEC ang 12 hanggang 13 million na balota. Hiniling na ng Department of Agriculture sa COMELEC na i-exempt sa election ban ang pagbebenta ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Kasunod dito ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magpapadala sila ng liham sa COMELEC para opisyal na ipaalam ang programa sa pagbebenta ng NFA. Batay sa huling datos sa 67 lokal na pamahalaan ang gustong magbenta ng NFA rice sa kanilang lokalidad. Maaari pa rin bumoto sa Embahada ng Pilipinas ng Switzerland ang mga overseas Filipinos ngayong 2025 midterm elections. Ito'y kahit pa ipatutupad na ang online voting para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Malaking ginhawa sa mga Pilipino sa Switzerland ang paglulunsad ng online voting para sa darating na 2025 midterm elections. Sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Consul General Maria Ana de Vera Shinazi, Deputy Chief of Mission ng Philippine Embassy in Switzerland, na bukod sa mapapadali ang pagboto, makatutulong din ang online voting upang makatipid sa pamasahe ang mga kababayang Pilipino. It will be more convenient na rin for Filipinos here in Switzerland kasi alam mo naman na mahal dito sa Switzerland, mahal lang pamasahe. Sa ngayon, ani Conjen de Vera Shinazi, hinihintay pa nila ang ibang alituntunin mula sa COMELEC para sa pagsasagawa ng online voting. Dagdag pa niya, magbubukas pa rin ang embahada ng kiosks at field voting para gabayan ng mga Pilipino sa pagboto, lalo na yung mga hindi kabisado ang teknolohiya. Samantala, iniulat ni Vice Consul Roel Casaclang, Third Secretary ng Philippine Embassy in Switzerland, na umabot na sa 2,500 na mga Pilipino sa naturang bansa ang nakapagrehistro para makaboto sa darating na eleksyon. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Ituturing ng election offense ngayong panahon ng eleksyon ang lahat ng banta o pag-atake sa media. Ito ang binigyan diin ni Undersecretary Jose Torres Jr., Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security sa panayam sa Mike Abe Live. Kasabay nito, tiniyak ni Yusek Torres na nakatutok ang kanilang tanggapan sa pangangailangan ng media, partikular na sa nararanasan na panggigipit. Samantala, nagsasagawa rin ang Task Force ng Information Literacy sa pakikipagtulungan sa COMELEC, media organizations at mga kandidato. Kaya yung mga may planong gumawa ng masama sa media ay magdalawang isip na sila. Para naman sa mga kasama natin sa media, ituloy lang po natin ang pagiging balanse, ang pagiging ethical sa ating trabaho, at huwag po nating gamitin ang itong ating trabaho na ito upang kumita, upang magiging bias or paboran kung sino man. Tandaan po natin, ang pinagsisilbihan natin bilang mga media workers ay ang taong bayan. Umabot na sa 1,899 ang naitalang kaso ng dengue sa Quezon City. Batay sa ulat ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, mula January 1 hanggang February 17, 2025, 11 na ang naitalang nasawi dahil sa sakit na dengue. Kabilang sa mga palatandaan ng dengue ang biglaang lagnat, pananakit ng ulo at tiyan.
pamamantal o rashes at panghihina ng katawan. Muli namang nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na mag-ingat, huwag baliwalain ang mga sintomas nito at magpakonsulta sa doktor. Nagbitiw sa pwesto bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office o PCO si Cesar Chavez. Sa kanyang pahayag, nagsumiti siya ng kanyang irrevocable resignation noong Pebrero 5 na epektibo sa katapusan ng buwan. Binigyan diin niya na mula nang siya ay magsilbi sa administrasyon, palagi aniya siyang naglilingkod sa pinakamahusay na pamamaraan. Gayunman, mananatili raw siya na nakasuporta sa kasalukuyang administrasyon kasabay ng kanyang pagpapatuloy sa public service. Nagpasalamat din ito sa Pangulo sa pagkakataong magsilbi na isaaniyang karangalan dahil sa tiwalang ibinibigay ng punong ehekutibo. Nakausap na raw ni Chavez ang veteranong mamamahayag na si Jay Ruiz at sinabihan na ito na ipapakilala siya sa PCO Magcom sa Lunes bilang pagsisimula ng transition sa paghalilin to bilang kalihim ng PCO. Muli namang nakakumpiska ng 900 million pesos na halaga ng mamahaling sasakyan ang Bureau of Customs nang salakayin nila ang isang lugar sa Taguig City. Ayon kay BOC Commissioner Bien Rubio, nasa 44 na smuggled luxury cars ang nakumpiska ng Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port noong Miyerkules. Ang mga mamahaling sasakyan ay nadiskubre sa Auto Vault Speed Shop sa Levi Mariano Avenue, Barangay Ususan, Taguig City. Ang may-ari ng shop ay binigyan ng BOC ng 15 araw para magsumite ng kaukulang dokumento. Sasampahan sila ng kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kapag walang sapat na dokumento ang mga luxury car. Inanunsyo ng Philippine National Police ang pagbaba ng krimen, partikular na ang kidnapping cases sa bansa sa pagsisimula ng taon. Ito'y matapos tuluyang ipatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pogo sa bansa noong December 2024. Ayon kay PNP Information Chief Colonel Randolph Tuanyo, 4 lang ang kaso ng traditional kidnapping na naitala ngayong Enero at wala umano dito ang napaulat na pogo-related kidnap for ransom. Mas mababa umano ito sa 6 na kaso sa kaparehong panahon ng isang taon kung saan 2 ang inuugnay sa pogo. Samantala, pinabulaanan din ni Tuanyo ang balita tungkol sa isang puting van na umunoy nangunguha ng mga bata para ibenta ang kanilang bato. Tiniyak ng PNP na mananatiling alerto ang kanilang hanay laban sa anumang uri ng krimen. Snack food na gawa sa chicken feed, mabentang negosyo ng isang agripreneur sa Cotabato. May balitang pambansa si Sofia Tornos ng PIA SOC Sergeant. Sinong mag-aakala na ang isang chicken feed na sikat sa pangalang Superworm ay pwedeng gawing isang matagumpay na food source or snack food para sa mga tao? Ayan ang Grubbilicious Chichaworm, kumikitang negosyo ni John Paul Cabangal, isang 30 taong gulang na agripreneur mula sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato Province. Naging negosyante si Cabangal noong panahon ng COVID-19 pandemic habang nag-aalaga ng mga manok nang natuklasan nito ang potensyal ng pagkain sa manok na maaari palang mapagkakakitaan bilang isang masustansyang snack food. Ang Superworm ay mayaman sa protina at sustansya na nagbibigay ng karagdagang vitamina, mineral at malusog na taba, kaya ito ay mahusay na pagkain hindi lamang sa mga manok kundi sa mga tao rin bilang isang chichaworm snack food. Para kay Cabangal, mahalaga ang pagsisikap at sakripisyo na nagsisilbing mensahe rin niya para sa mga batang estudyanteng agrikulturang magsasaka tulad niya. Pagbutihan lamang ang inyong pag-aaral at palakasin ang inyong mga kapasidad, ang inyong mga skills, knowledge, lalong-lalo na sa pag-agrikultura. Malaking bagay na matutunan kung paano magpatakbo ng negosyo, lalong-lalo na at nakakatulong ito para mapaunlad ang ating sarili, ang ating komunidad. Ang paglalakbay ni Cabangal mula sa pagiging miyembro ng 4-H Club hanggang sa pagiging negosyante sa agrikultura ay nagpapatunay na ang dedikasyon at pagiging mapamaraan ay mga pangunahing sangkap para makamit ang layunin sa buhay tungo sa tagumpay. Mula sa Philippine Information Agency SOC Sergeant, Sofia Zabate Turnos, Balitang Pambansa.
Chorizo de Cebu Festival umarangkada sa isang bayan sa Cebu. Layo na naturang aktibidad na maibida ang produktong longganisa ng Cebu na hindi lang masarap kundi malinis pa at FDA registered. May balitang pambansa si Myrtle Pasigan ng PIA Central Visayas. Idinaos ang kauna-unahang Chorizo de Cebu Festival ngayong Pebrero 17 sa Plaza Sugbo sa Cebu na itutuloy hanggang sa 21 ng Pebrero sa Tabuan, Cebu. Ang Chorizo de Cebu o kilala rin bilang longganisa ng Cebu na nakabalot sa hog casing ay kilala sa kakaibang matamis at malasang timpla nito. Kadalasan itong piniprito o inihihaw at kinakain kasama ng kanin, puso o garlic rice. Ayon kay Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries Head Dr. Alice Sutlang, layo ng festival na ito ay na ipakilala ang chorizo na malinis at FDA registered. O muna nga atong i-hype or i-promote yun nga ang ato ang chorizo sa Cebu is clean, limpyo, nya labi pa, unya kuan pa gyud kanang na ang registered follow gyud misugod gyud ug unsay giingon sa bala. Isa sa mga bisita na nakatikim at bumili ng chorizo, si Nila Furio ng Sorsogon. Ito masarap kasi malaman, tapos makakain mo yung may laman na may taba. Kasi kalimitan yung natitikman ko parang panay na lang, harina na lang. Ito ma-enjoy mo yung talagang may taba siya at saka may laman na. Masarap. Isa rin sa mga ipinagmamalaki ng mga chorizo meat processors ang kanilang customized Chorizo de Cebu kung saan maaari kang magpagawa ng purong karne o purong taba ng chorizo. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Myrtle Pasigan, Balitang Pambansa. Samantala, abangan sa Bagong Pilipinas ngayon, ilalatag ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chair at CEO Alejandro Tenco ang mga mahalagang impormasyon hinggil sa 2024 performance report ng ahensya. Gayun din ang kanila pang mga hakbang, plano at proyekto ngayong taon. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.